Ito po yung mga barya na binili ko sa event kahapon sa Fisher Mall sa Quezon City. Yan po. So yan po yung event na inatenan ko sa Quezon City, no? Sa Fisher Mall po yan. Diyan po ako nakabili ng mga coin. Pero karamihan po ng mga binibenta ng mga exhibitor diyan mga laruan po. At ito po yung mga yung mga coin na binibenta ng mga seller. Ayan po yung piso commemorative coin na pinifeature si General Artemio Ricarte. Ito naman po yung si Horacio de la Costa. 250 pesos po yun. Ito naman yung ASEAN 50th anniversary. Ito yung binili ko na Miguel Malvar na 10 peso coin. At ito yung palaging tinatanong, yung Leyte Golf Landing. 350 pesos po yan, yung naka-blister pack na yan. At ito naman po yung palaging paulit-ulit na tinatanong sa mga coin group. Karamihan po ng mga nasa ano ba yan? Parang yan batya. Basta malaki siyang parang malaki siyang mangkok. Ganyan. Ayan po, yung nakikita nyo, karamihan dyan yung mga year 1972 at 1974 na 1 peso coin na pinifeature si Jose Rizal. Ayan, 10 piso lang po yan isa na binebenta. So, ibig sabihin, mura lang po siya. Hindi po siya libo-libo o milyon yung halaga. Ito pa yung ilan sa mga nakita kong coin doon. Ito po yung 50 centavo coin na English series. Hindi po silver yan. Yan po yung mga 1950s at 1960s na 50 centavos. Ito naman po yung Marcos 5 peso coin na kadalasan year 1975, 100 lang po binibenta doon. Pero hindi po ibig sabihin mabebenta nyo ng 100 pesos. Hindi ho ba? Kasi iba-iba naman po ang presyo ng seller. Ito naman po mga common coin po pero makikintab yan kaya 30 pesos each. Ayan. Ulitin ko lang po, hindi po ako bumibili dito sa YouTube. Pupunta po ako sa event. Doon po ako bumibili doon sa mga seller na meron mga pwesto. Hindi yung mga puro internet lang. Ayan po, ito po 200 pesos po nila binebenta yung piso na Isidro Torres. Ito naman po bagong bayani, 250 pesos din. Ano pa yan? Ito commemorative to yung Pope Francis, hindi yan nag-circulate. Ano pa, ito pang 1 peso Rizal na yan. Ito yung Apolinario Mabini na 10 peso commemorative coin. Common lang po yan. Ito po kaya nabebenta kasi naka-blister. Ayan, 350 pesos naman tong General Luna na coin. Ayan, balik lang doon kay General Isidro Torres na piso. Ito naman po yung anniversary na Antipolo, 200 pesos. Ito po yung araw na kagitingan na commemorative. Ito po yung Manuel Roas na commemorative coin, 2 piso, being sold for 200 pesos. Ito yung ito dekada ng kulturang Pilipino, 350 pesos. Ito po yung mga common coin na naka-blister, 380 pesos. Ayan, ito. Nakikita naman may mga presyo niyan. Ano pa ba to? Ito yung Filipino series yan. 380 pesos. Set na po yan. Tawag po dyan type set. Kaya 'di ba may iba-ibang denomination. Yan yung piso, 50 centimos, 25 centimos, 5 centimos. Ito, panibagong uri ng typeset yan. Being sold for 350 pesos. Yan, ito, British coins yung dumaan. Ito yung bagong lipunan set. Ayan po, magaganda kaya medyo mahal. Ito, English series for 550 pesos. Ito yung araw na kagitingan nga na 1 peso coin, 200 pesos yung halaga niyan. Ulitin ko lang po, yung pong mga presyong nakita nyo,
Hindi ibig sabihin niya kung may hawak kayong ganun, mabebenta nyo rin sa ganung presyo. Siyempre, depende rin po sa condition. Tsaka ito kasi event to, no? Diba? Kaya medyo may konting dagdag yan. So, ito po yung mga ilan sa mga nabili kong coin kahapon dun sa event sa Fisher Mall sa Quezon City. Ito po yung 10 peso commemorative coin na fini-feature si General Miguel Malvar. Yan. Ano po yan? 350 pesos po yan nung binili ko dun sa dun sa seller. Ulitin ko lang po, hindi po ibig sabihin na 350 pesos yan, 350 pesos nyo rin mabebenta yung mga hawak nyong coin na katulad ng ganyan, yung mga ganyan, yung mga nakuha lang sa sukle, di ba? O yung lagi sinasabi ng mga na napulot nila, sana lagi nakakapulot ng 10 piso. Ayan. Yan po mga ganyan lang yung itsura, yung lang po, yung nasa sirkulasyon lang po. 10 piso lang din po ang value niyan. Ito po kasi kaya nagbayad ako ng premium dyan. Premium ibig sabihin may dagdag bukod pa dun sa face value ng 10 piso kasi naka blister pack po, di ba? Presentable siya. Tsaka ito yung galing talaga sa sa bagay, lahat naman yung coin na yun galing sa central bank, pero ito po kasi naka blister pack, tsaka di ba may informasyon pa sa likod, so maganda siya i-display, kaya ko siya binili. Tapos bukod dyan, bumili din po ako ng mga ibang coin katulad nitong itong 10 centavo coin, tsaka ano muna to, itong 10 centavo coin, tsaka 25 centavo coin na ito, itong 1979 na to, tsaka itong year to, ayan, itong 10 centavos, tsaka 25 centavos, 1975 na 25 centavos, tsaka 1978 na 10 centavos. Binili ko to kasi bukod sa maganda sila, di ba, makintab. Ito po, wala pa po ako nitong itong merong dalawang star sa likod. Tapos ito, dalawa rin yung star niya sa likod. Mura ko lang po ito nabili, doon sa isang seller doon sa event. Itong 10 centavo coin na to, 20 pesos. Tapos itong 25 centavos, 30 pesos. Bukod dyan, nakabili din po ako ng itong mga coin na to. Ayan. Yung 25 centavos. Ay, bakit nagkagano, nawala sa focus? 25 centavos, 5 centavos, tsaka 25 centavos ulit. Anong year sila? Ito, 1969, 1979, 1982. Meron na po ako nitong mga to, existing collection ko, pero bumili po ako para to upgrade kasi yung mga nasa collection ko ngayon pangit. Katulad nitong, teka, yung presyo muna kasi yun yung laging tinatanong. Ito nabili ko 10 piso, 20 pesos, 30 pesos. Ulitin ko lang po, hindi po ibig sabihin na binili ko yan sa mga presyong ganun dun sa mga seller dun sa event. Ganun nyo rin po mabebenta yung mga barya nyo. Kasi kadalasan po wala na rin talagang bumibili ng mga to. Kaya lang, binili ko lang to kasi yun nga, mas maganda sila, Ito halimbawa nitong 25 centavo coin na to. Ito yung nasa collection ko ngayon. O di po ba mas maganda siya? Mas makintab.
Tsaka mas malinis, ayan. Kumpara nyo dun sa nasa ano itong ano na yung naka coin flip. Ganun din po dito sa 1976 na 5. Ito po yung nasa collection ko ngayon. Ayan. Para mas di po ba? Ay, 1979 pala to. 1979. Di ba ang yung ito pong bagong bili ko sa halagang 20 pesos makintab ano. Pati po dun sa kabilang side niya. Ganon din po sa 25 centavos na to na year 1982. Ayan. Mas maganda po itong bagong bili ko. Wala sa focus. Itong bagong bili ko kaysa dito sa nasa existing na coin collection ko na. Ulitin ko lang po blinag ko po to kasi para magkaroon kayo ng konting idea kung ano yung mga presyo ng coin sa mga event. Ayun po kasi mga event yun, no? Kaya maganda rin po kasi kung meron kayong panahon o kapasidad na pumunta sa mga event para makita nyo talaga ng personal, hindi yung puro internet. Kasi sa internet kahit sino pwedeng sabihin kahit anong magkanong presyo Yan, kaya tsaka paalala ko rin, hindi ako bumibili ng coin dito sa YouTube. Yan, okay, sige, salamat po.